personal voice. I'm sorry, Carmela. I'm really sorry. Umiiyak na din na sagot ni Kuya. Hindi ko man naiintindihan ang punto niya. Wala na akong magagawa pa kundi sumunod sa kanya. Paano pang buhay ko ngayon na wala na siya? Carmela, papasukin ko mamaya si Mommy para bihisan ka kasi dumating si Prince Robert. Sumunod ka sa lahat ng gusto ni Daddy para hindi niya ipalaglag ang ipinabubuntis mo. Yun lang ang paraan para manatili sa iyong anak mo. Pakiusap niya sa akin. Oo nga pala, nakalimutan kong buntis ako ngayon. Kinapa kong aking tiyan at nakaumbok pa rin naman. Tanging ang pulsuhan ang may konting kirot. Pinunasan muna ni Kuya ang kanyang luha bago siya lumabas ng aking kwarto. Pagkatapos ng 30 minuto ay pumasok nga si Mommy na may dalang mahabang damit na may mahabang manggas. Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Tanong ni Mommy. Hindi ako sumagot at tumayo papunta sa aking kama. Umupo ako at tumingin sa kanya. Kahit ilihim nila, alam ko kung ano ang tunay na estado nila ni Daddy. Nanatili lang tahimik si Mommy. Alang-alang sa aming pamilya pero ayokong maging katulad nila. Yumakap ako sa kanya na mahigpit at umiyak ng umiyak. I'm sorry, Mom. Tangi ko sambit habang patuloy ang pag-iyak. Yumakap siya sa akin habang tinatapik-tapik ang aking likod ng mahina. Are you ready to meet him? Tanong niya sa akin habang nakayakap ako sa kanya. I will never be ready, Mom. But, is there anything I can do? Sumisingot-singot kong sagot sa kanya. I am sorry, sweetheart. Muling imik ni Mommy. Tinulungan ako ni Mommy na magbihis. Nilagyan din niya ako ng konting kolorete sa muka para hindi naman ako magmukhang isang bangkay. Pero sa totoo lang, isa na akong bangkay. Nahawakan ni Mommy ang aking pulsuhan. May tumulong luha sa kanyang mata at pumatak sa aking kamay. Tumingala ako para makita ang kanyang mukha. Hanggang saan ang kaya ni Mommy para itago ang lungkot sa kanyang puso. Mom, untag ko sa kanya. Kung meron mang dumanas ng matagal na sakit ng damdamin ay siya iyon. I'm sorry, Iha. You're gorgeous. Tara na sa baba. Baka nababagot na sila kahintay sa'yo. Kanyang sagot sabay puna sa kanyang luha. Halatang iniiba niya ang usapan o nililibang niya rin ang kanyang sarili. Mom can fight, Dad. Paano na lang kami na anak lang niya? I'm fine, Mom. Kayo, okay lang po ba kayo? Tanong ko sa kanya at ito ang unang pagkakataon na kukumustahin ko siya. Tumingin siya sa akin at lalong napaluha. Bumuntong hininga ako at pinigilan ang pagpatak ng aking luha. Muli kong sinipat ang aking sarili sa salamin bago sumama kay Mommy sa pagharap kay Prince Robert, ang lalaki na katakda kong pakakasalan. Wow, she's lovely. Malapad ang ngiti ni Daddy na sambit. Lumingon naman sa akin si Prince Robert at napanganga na tumayo. Good evening. Mahina akong pagbati sabay yumuko sa harapan nila. Akala ko si Robert lang ang makakarap ko ngunit kasama pala ang kanyang mga magulang. Umupo ako sa tabi ni Mommy habang si Mommy ay umupo sa tabi ni Daddy. You're really beautiful, darling. After 4 years of not seeing you, you're still stunning. Sabi ni Robert na hindi pa rin nawawala sa kanyang mukha ang bakas ng tuwa at galak. Pagkaupo ko ay sinimula ng aming magulang pag-usapan ang araw ng aming kasal. Si Robert naman ay hindi mapuknat ang ngiti habang panay ang lingon sa aking gawi. Ngingiti ka pa kaya ng ganyan kapag nalaman mong buntis na ako? Sabi ng aking utak habang madidiin ang pagtuhog ko sa aking pagkain. Nagip ng aking mata si Kuya sa aking kanan. Lumaki ang aking mata pagkakita kay Karina na nakabuntot kay Kuya. Tumikhim si Daddy kaya napabalik ang tingin ko sa aming mesa. Sorry. Mahina akong sambit bago ipinagpatuloy ang aking pagkain. Since my son's wedding is this coming month and Carmela just came back, I want to reschedule the wedding date next year, June. This year, I will send him to New York to attend a 1-year seminar for her interior designing. Dad blurted out.
I raised my head para makita ko sila. I don't need any seminar since I am capable of everything. Tumango ang mga magulang ni Robert. Hindi din kumontra si Prince Robert. Tumingin ako kay Mommy ngunit ngumiti lang siya sa akin. Kailangan ko makausap si Kuya mamaya. Hindi ko na kasi nasusundan ang mga nangyayari. Ibig sabihin, ang nakahandang arrangement sa labas ay para sa kasal ni Kuya. Kaya nakita ko kanina si Karina. Oh no. Pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam ng umalis ang pamilya ni Robert. Inihatid ko sila sa labas hanggang sila ay nakalabas ng mansyon bago bumalik dito sa loob ng bahay. Umakyat ako agad sa aking kwarto at inagilap ang aking cellphone. Tinext ko agad si Kuya. Kuya, pumunta ka dito sa aking kwarto ngayon na. Ilang sandali pa ay may kumakatok na sa pintuan. Kuya, pumasok ka na. Bakit mo ko tinawag? Tanong agad ni Kuya. Delete my text. What is going on? Ikakasal ka na next month at dadalhin ako ni Daddy sa New York. I don't get it. I thought you're already free now that I am back. Nalilito kong tanong sa kanya. It's my condition. I will marry her if you will let the unborn child be born. Parang isang bomba na sumabog sa aking utak. Anong kasalanan ng anak ko para idamay niya? But he can sacrifice your life. Pero hindi ko kayang patayin ang bata sa tiyan mo. After you gave birth, we will send the baby sa pamilya ni Aris. Dugtong ni Kuya. I won't let that to happen. I want to raise my own child. Protesta ko. You can't, Carmela. Saka na natin pag-usapan kapag nakapanganak ka. Don't worry. I plan to have my honeymoon sa Pilipinas para hanapin ang pamilya ni Aris. It's safe to let them. Well, you need to gain your access. Dahil sa ngayon, wala tayong laban kay Daddy. Siya ang may pinakamalaking shareholder sa kumpanya. If we disobey him right now, we will regret something we shouldn't. Lagi mo yung tatandaan, Carmela. I am saving your child kaya makinig ka sa akin. Paliwanag ni Kuya. Isipin ko pa lang na magkakahiwalay kami, nasasaktan na ako. Don't worry, Carmela. Ako ang bahala. Pero sa ngayon, you need to go to New York right away bago mahalata yung tiyan mo. Umiiyak akong yumakap sa kanya. Bakit kailangan niya magsakripisyo para sa akin? Why do we need to follow our parents' paths, Faith? Gugustuhin ko pang itakwil niya ako na anak. I can live alone. Why is he keeping me kung sasaktan din niya lang naman ako ng ganito? Don't worry about me after 2 years. Karina and I will divorce. She will divorce me. Mark my word, sis. Kanyang nakangiting sagot kasi sa totoo lang, nasasaktan siya. Kailangan ko ring maging matatag para sa kanya. Charles Personal Voice. Hinatid ko si Carmela sa New York at katulad ng mga plano, may mga nakatalagang taong magbabantay kay Carmela. Nasaktan ako para sa kanya. Bago ako umalis sa kanyang magiging unit, ako ang kumuha ng kanyang magiging katulong dahil siya ang magre-report sa akin sa araw-araw na nangyayari kay Carmela. I can't just leave her with Dad. Who knows? Dad will back off. I'm sorry, Carmela. Kung tintiis at sakripisyo mo pa, makukuha mo din ang iyong kalayaan. Bulong ko bago umalis pabalik ng airport. Kailangan ko din bumalik ng Russia para sa aking kasal. Sa ngayon, sasayawan namin ang mga plano ni Daddy. May isalba lang ang negosyo. Naipakulong na rin ni Daddy ang mga board na nagnakaw sa kumpanya kaya nalugi pati ang puro peke nilang proposal. Pero sa bulsa pala nila napunta. I heard JD Corporation ang nag-invest para sa muling pagbango ng Gorgeous Group. Kung ako ang tatanungin, mas gusto ko pang bumagsak ang kumpanya para hindi kami maging kagamitan ni Daddy. Pero may tama din naman si Mommy. Para sa mga taong nagtatrabaho sa kumpanya na maraming binubuhay na pamilya, ang dahilan ng pananahimik ni Mommy. Pagod na pagod ako pagbalik sa Russia. Hinayaan ko si Karina na alagaan ako dahil talagang pagod na ako. Gusto kong matulog ng buong magdamag. Babe, mag-shower ka muna bago matulog. Pagprotesta niyang pagtanggal sa aking polo. I'm tired, Karina. I want to sleep. Please?
Daing ko. Wala siyang nagawa kundi kumuha ng bimpo at punasan ako. I really don't know what happened already. Gumising ako na tanging nakasuot lang ay ang brief at halos magtatanghali na. Nagkumahog akong pumunta sa banyo para maligo. Nagmamadali akong bumaba habang ibinubutones ko pa ang aking polo. Dad! Tawag ko kay Daddy pagbaba ng hagdanan. O iho, okay ka lang ba? Gulat na tanong ni Mami. Napakunot noo akong tumingin sa kanya. Oh, I'm still wearing my boxer. Kala ko'y nakasuot na ako ng pantalon. Tumakbo akong pabalik sa taas. Lian's personal voice. Ngayong araw ang kasal ni Kuya pero wala ako doon para saksihan ito. Sa bagay, hindi naman worth it dahil masasaktan lang ako para kay Kuya. Ngayon, matatali na siya kay Karina. She is sweet and beautiful woman, but the problem is her brothiness. Nakakainis kapag susumpungin ng pagiging spoiled brat. Sana lang magbago siya kapag naging asawa na niya si Kuya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ni Kuya to push her para hiwalayan siya after 2 years. Kung ano man ang plano ni Kuya ay hindi ko din alam. We both have our own problems to deal with. It's just agonizing. We can't help each other's back. Yet. 3 buwan pa ang palilipasin at manganganak na ako. Makakasama ko pang aking anak hanggang sa mag-1 taon ayon sa itinakdang araw sa akin ni Daddy na pananatili ko dito. Hindi ko naman kailangang umattend ng mga seminar at training dahil kaya ko naman talaga. Cum laude ako sa pagtatapos ko sa kolehiyo. Palabas lang ni Daddy para makapagtago ako dito. Saan kaya dadalhin ni Kuya ang aking anak? Naalala ko na naman si Aris. May nakakita kaya sa kanyang katawan? Binigyan kaya siya ng tamang libing o hinayaan lang siyang mabulok sa lugar na iyon? Aris, I'm sorry. Mahal ko na wala akong nagawa para sa'yo. Sorry for leaving you there. Pero nanatiling buhay ang anak natin. Lalaki ang magiging anak natin at ipapangalan ko sa kanyang napili mong pangalan. Siya, si Asher. Joe's personal voice. Pagkatapos ng aming kasal, tinupad ko ang pangako ko kay Lian. Dito ako sa Pilipinas nag-honeymoon para puntahan si Aris at hanapin ang kanyang pamilya. Iniwanan ko si Karina na mahimbing ang tulog sa aking kwarto. Nagdala akong muli ng 50,000 para iwanan sa pamilyang inabala ko para alagaan siya. Pagkarating ko sa bahay na pinag-iwanan ko kay Aris, ay nakita agad ako ng matandang lalaki na kausap ko. Sir, magandang umaga po. Kanyang pagsalubong na pagbati. Magandang umaga din ho, Tay. Kamusta na ho siya? Pasensya na kung ngayon lang ako nakabalik. Katatapos lang po kasi ng aking kasal. Sabi ko sa kanya, ay, congratulations po, sir. Sana hindi na po muna kayo bumalik. Naabala pa kayo sa inyong kasal. Kanyang sagot, okay lang po, Tatay. Importante pong tao siya sa akin kaya kailangan ko muna siyang dalawin. Nakangiti kong sagot. Kakagising lang po niya kahapon at isinama ng aking anak sa bundok para kumuha ng panggatong. Talaga po? Gumising na siya? Nakubuti naman po. Masaya kong sagot ngunit biglang lumungkot ang kanyang muka. Kaso po, sir, wala po siyang matandaan kung sino siya. Malungkot niyang saad kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Ano ho? Nalalambot akong nagulat sa sagot niya. Hindi ito ang inaasahan ko na mangyayari. Tinawagan ko nga po pala ang numero na inuwanan ninyo at ngayong araw po ang sinabing pagpunta dito. Antayin niyo na po, sir, saka sandali, may kukunin ako sa loob. Kanyang sagot. Umupo ako sa mahabang upuan, nakahoy dito sa labas, habang malalim ang aking iniisip. Paano ko sasabihin kay Carmela na buhay nga si Aris ngunit wala naman siyang matandaan? Napapikit ako habang binabalikan ko ang gabing iyon. Kinikilabutan akong maalala kung gaano siya malakas na pinukpok sa ulo ng 3 beses. Dahilan para humandusay siya sa sahig noong gabi na iyon bago nila bugbugin at saksakin. Sir, ibabalik ko nga po pala ito sa inyo. Masyado pong malaking pera ito. Hindi din po namin nababawasan itong inuwanan yung pera. Natural remedy lang po ang ginamit namin na panggamot sa kanyang mga sugat.
Hindi din naman po siya pihikan sa pagkain. Kung ano ang ihain namin ay kinakain niya. Paliwanag ni tatay habang pilit na ibinabalik ang sobre ng mga pera. Naku tatay, sa inyo na ho iyan. Makatutulong sa inyo. Kakagising pa lang ho niya at hindi natin alam kung may kakailanganin pa ho siya. Pagtanggi ko at akmang bubuksan kong muli ang aking bag nung may tumatawag. Tao po? Tao po? Nakailang tawag galing sa di kalayuan sa aming kinauupuan. Pwede po ba magtanong kung dito po nakatira si Alberto de Dios? Tanong na isang lalaki. Hindi sila mukhang pipitsugin ngunit nakakatakot ang mukha ng isang lalaki na seryoso. Guwapo siya ngunit mababanaag mo pa rin ang talim sa kanyang tingin. Ay, ako po? Sino po kayo? Tanong ni tatay. Ako po yung tinawagan niyo. Sagot ng lalaking seryoso ang mukha. Kayo po pala sir, tumuloy po kayo. Sakto po ang dating ninyo dahil dumating din po ang taong nagligtas sa kanya. Salaysay ni tatay. Lumingon ako sa kanila at yumuko bilang pagbati. Pinapasok kami ni tatay sa loob ng kanilang dampa at hindi ligtas na may makakita sa amin sa labas na nag-uusap. Ako nga po pala si Ben Fuentes. Pinsan ni Aris. Kanyang pagpapakilala sabay abot ng kanyang kamay. Charles Alvarez. Pagpapakilala ko sabay abot sa kanyang kamay ngunit bigla siyang natigilan para bitawan ang aking kamay at tumitig sa aking muka. Alvarez. Mabigat niyang ulit sa aking apelido. Makahulugan ng kanyang tingin na kung nakamamatay ang tingin na ipinupukol niya sa akin ay malamang isa na akong bangkay. Binuksan ko ang aking bag at kinuha ang cellphone ni Aris na nakuha ko sa site saka ibinigay sa kanya. Pasensya na Mr. Fuentes pero ito lang ang tanging na itulong ko sa kanya. Alam kong hindi siya ligtas kapag sa ospital ko dinala, kaya nakiusap ako kay tatay na alagaan siya. Itinabi ko ang kanyang cellphone na tanging nakuha ko sa kanya. Diyan ko nakita ang iyong numero at inuwanan ko kay tatay na tatawagan kapag gumising siya. Mahaba kong salaysay. Bago siya sumagot ay lumingon siya sa may edad na lalaki na kanyang kasama. Tumango ito. Nasaan ang kanyang kasama? Tanong niya. Sorry Mr. Fuentes. Pero sa ngayon, mas mabuting hindi nila malaman tungkol sa bawat isa para sa kanilang kaligtasan. Si Carmela ay nakaligtas din sa kamatayan. Dugtong kong salaysay. What? Gulat niyang sambit. Gulat ako sa biglaan niyang pagtaas ng boses. Kahit sa tatay ay natigilan sa ginagawa. She's pregnant! What exactly happened to her? Inalagaan ko siya bilang kapatid ng 4 na taon. Umigting ang kanyang panga na sumbat. Don't worry, I will take care of her and yours to take care of him. Magkikita sila sa tamang panahon, Mr. Fuentes. I hope you understand. I saved Aris to help my sister pero hindi ito alam ng tatay ko. My father believed he was already dead. Pakiusap ko, sabay dumukot ng aking calling cord. Iniabot ko ito sa kanya. Saktong dating ni Aris at ang anak ni tatay. Tay, marami pala po tayong bisita. Kanyang bungad pagkababa sa panggatong. Si Aris naman ay kumunot ang noo na tumingin sa amin. Nakita ko ang pagtiimbagang ni Ben. Mas nakakatakot pa ang kanyang mukha ngayon kaysa kanina. Lian's Personal Voice. Pagkatapos ng 3 buwan, naisilang ko ang aking anak na lalaki. Alaala sa pagmamahala namin ni Aris. Mananatili ka sa aking puso, Aris. Ikaw lang ang una at huling lalaki na mamahalin ko. Pakakasalan ko man si Robert, pero hindi niya makukuha ang puso at aking katawan. Maangkin man niya ako pero kapalit noon ang pagkamuhi sa kanya. Pinitigan ko ang aking anak na mahimbing na natutulog sa aking tabi. Hindi ko mapigilan ang pag-agos ng aking luha. Baby, pagpasensyahan mo si mommy ha? Kasi tayo na lang dalawa ang magkakampi ngayon. Wala na si daddy. Umiiyak kong bulong sa kanya. Siya naman pagpasok ni Aling Gloria, ang naging kasama ko dito at magiging yaya ni Asher. Kumusta ka po, ma'am? Magiliw niyang tanong. Okay naman po ako, manang.
Nangungulila lang ako sa aking namatay na asawa. Mapait ko sagot. Naulila agad sa ama ang aking anak. Huwag kang mag-alala, ma'am. Kung nasaan man siya ngayon, masaya siya na buhay kayo ng kanyang anak. Tama siya. Nabuhay ako para alagaan ng aming anak. Si kuya. May akong tanong. Baka kasi may mga alagad si daddy sa labas. Okay naman po siya, ma'am. Nakabalik na siya sa kanyang trabaho at nanatili si Ma'am Karina sa kanyang tabi. Mahina din niyang sagot. Uuwi ka na sa darating na Marso pagkatapos ng 1 taon ni baby. Sabi ni Manang. Opo, Aling Gloria. Malungkot kong sagot. Yun ang sabi ni kuya na naging usapan nila. Huwag kang mag-alala kay baby dahil ako ang mag-aalaga sa kanya. Tumitig ako sa kanyang mukha ngunit kumindat ito. Magsasalita pa sana ako kaso muli siyang kumindat at umiling. Pagkatapos ng 1 taon ni Asher ay umuwi ako sa Russia. Bumalik ako sa aking trabaho at sa darating na June ang aking kasal. Sumunod ako sa mga plano ni kuya at hindi ako kumontra kay daddy. Ganoon din siya. Bigla kong naalala na tanungin si kuya kung sino ang babaeng sinasabi niyang mahal niya. Tinawagan ko siyang puntahan ako dito sa aking opisina at sabay kaming kumain ng pananghalian. Kuya, matanong nga pala kita. Mahigit 1 taon na kayong kasal ni Karina. Sino palang tinutukoy mong babaeng mahal mo? Tanong ko sa kanya. Natigilan siya sa pagsubo at lumingalinga muna sa paligid bago nagsalita. Kailangan ko bang sagutin ang tanong mo ngayon, Carmela? Seryoso niyang tanong. Tumawa ako at sinagot siya. Kuya, curious lang ako. Not now, Carmela, dahil binabantayan ni Karina ang aking galaw. Pinagbibintangan niya akong may kalaguyo. Sagot niya. Ha? Bakit ka naman niya pagbibintangan? Gulat kong tanong. Dahil ayaw kong magkaanak sa kanya. What? Huwag ka maingay. Hindi pa kami nagsisiping pero hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya niyang pagtitimpi para hindi ako isuplong kay daddy. Lalo pat panay ang tanong kung kailan kami magkakaroon ng anak. Are you crazy? Hindi makapaniwala akong sagot. I always find reason to say no. Natatawa niyang sagot sabay higop sa sabaw na malamig na. Ben's personal voice. Pagkatapos ko makita ang kalagayan ni Aris noong araw na iyon, umusok ang galit ko sa taong gumawa sa kanya. Pasalamat sila, hindi ko nakita ang kalagayan niya ngunit sapat na ang kwento ni Mang Alberto para gumawa ako ng bagay na pagsisisihan ng mga taong umapi sa kanya. Aris lost his memories at walang matandaan kung sino siya. Payo ng kapatid ni Lian na palitan muna ang pangalan ni Aris. Habang may amnesia, hindi ko alam kung ano ang plano ng kanyang kapatid pero may sarili din akong plano. Inutusan ko si Detective Lay na alamin ang tungkol sa pamilya ni Lian o kilala bilang Carmela Alvarez. Tinulungan ko naman si Aris na bumangon. Nakiusap ako kay Lolo na ibigay kay Aris ang aking share sa SJ Corporation at pinagbukas ko ng architecture firm. Nag-franchise ako sa construction supply ni Daddy at ipinangalan kay Aris. EA Casino and SJ Casino are different pero ibinigay ko ang rights ng pamamahala ng SJ Casino kay Aris. Gusto ko siyang maging abala. I own the JD Airlines but I gave the credit kay Aris ang SJ Airlines which practically I owned. Noong una hindi maintindihan ni Lolo ang ginagawa ko pero ipinaliwanag ko ang lahat. Binigyan ko siya ng maraming responsibility at ang architecture firm ang sariling negosyo ngayon ni Aris na mayroong branch sa South. Gusto kong gawing taon-taon magkaroon siya ng branch kahit saang lugar. It doesn't matter if big or small. Pwede ring international pero ang target ko, Canada and Dubai. Daniel and Kuya Axel will help me. Sino may sabing isang patay gutom ang aking pinsan? Iisa-isahin ko silang sisingilin. Gorgeous isn't a big company. Kapag pinag-merge ko ang aking negosyo, bibilhin ko ang Gorgeous Group of Companies. EA and JD Group of Companies is already too much for me. Pero, indeed, give them a lesson. Tinulungan ko silang bumangon pero ito ang isinukli nila sa akin.
Dumaan ako sa coffee bean at bumili ng kape bago dalawin si Aris na si Alexis Cleofe na ngayon. Pumipito akong papasok sa kanyang opisina nung makita ko siyang nakatutok sa TV. Tiningnan ko ang balita na pinapanood niya. Lumaki ang aking mata na napatingin sa malaking TV screen. Nag-iisang anak na babae ng Gorgeous Group of Companies ay ikakasal ngayong darating na Hunyo sa pangalawang anak ng haring si Abukar Hayek ng Brunei. Napakagatlabi akong tumingin sa kanya at nakita kong gumigilid ang luha sa kanyang mga mata. Lumapit ako sa kanya at hindi ko alam kung paano siya papansinin. Tumikim na lang ako para ipaalam na nandito ako. Lumingon siya sa akin kasabay ng pagpatak ng kanyang luha. Tom, insan? Bakit dito sa akin dibdib? Masakit ang balitang yan. Kanyang tanong, sabay suntok sa kanyang dibdib. Napalunok ako nang umigting ang aking panga sa galit. Kapag tinititigan ko ang ikakasal na babae ay parang tinutuhog ang aking dibdib sa kirot. Muli niyang turan. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Bigla akong naalala si Charles, ang kapatid ni Lian. Ngayon ang panahon na dapat ko siyang tawagan. Tinapik ko siya sa balikat at iniabot ang kanyang kape at sausage sandwich. Ngunit patuloy ang kanyang pagtangis na nakakasakit ng damdamin. Bakit ako nasasaktan ng ganito? Muli niyang pagdaing at tumugot ng malalim na paghinga. Hinayaan ko siyang magmaktol para mailabas niya ang kanyang tunay na nararamdaman. Nahihirapan na ako sa kalagayan niya ngayon. Paano pa kaya kapag bumalik na ang kanyang alaala na inagaw nila sa kanya? Lian's personal voice. Labag man sa kalooban ko pero kailangan ko sundin ang kagustuhan ni Daddy. Para sa akin, isa na naman na akong patay. Simula nang nawala sa akin si Aris. Siya ang buhay ko at si Asher. Pumunta ako dito sa butik kasama si Aiza para kunin ang aking gown na ipinagawa pa sa isang sikat na wedding gown designer na si Olga Malyarova. Muli kong isunukat at walang tigil sa pagkuha si Aiza ng aking larawan. Excited si Aiza pero ako hindi mo man lang kakikitaan ng tuwa habang sinusukat ang gown. Ito kasi ang simbolo ng panibago kong kulungan. Hindi ko kilala si Prince Robert at hindi ko alam kung ano ang kaya niyang gawin. Aiza, huwag mong ipopost yan online. Antayin mong matapos ang aking kasal. Utos ko sa kanya. Baka kasi sa tuwa niya may upload niya agad ang larawan. Don't worry Carmela, it's just for my souvenir. Malay mo, ikasal din ako sa taong mahal ko. Pero hindi na ako umaasa. Biglang nalungkot niyang sagot. Simula nang bumalik ako dito, wala akong nabalitaan na naging boyfriend niya. Darating ka din dyan, Aiza. Huwag ka lang mawawalan ng pag-asa. The right man will ask you soon. Sabi ko sa kanya. Nakaramdam ako ng lungkot. Ordinary people, they want on my shoes. Well, I want theirs.